Alas 7 ng umaga noong 28 ng Mayo ng taong kasalukuyan. Karumal-dumal na krimen ang gumimbal sa barangay CAA sa Las Piñas City. Inaamoy mo yun? Bakit ang baho? Oo nga, hanapin ko nga. Baka merong namatay na daga. Pao, wala dito eh. Ay. Ang baho! Sa loob ng isang bahay, may natagpo ang bangkay ng isang bata sa loob ng washing machine. Nasa state of decomposition o unti-unti nang naaagnas ang katawan ng paslit. Bago natagpuan ang bangkay ng bata. 2 araw naman ang nawawala at pinaghahanap ang 4 na taong gulang na si Gab. Hindi niya tunay na pangalan. Si Gab na kaya ang bata sa washing machine? Paano sinabit ng biktima ang kahindik-hindik na krimen? Hapon noong 26 ng Mayo ng taong kasalukuyan. Iniulat na nawawala sa barangay CAA Las Piñas City ang 4 na taong gulang na batang itatago namin sa pangalang Gab. Ayon sa lolo ng bata na si Jeronimo Montero alias Jerry, 56 na taong gulang. Bandang alas 2 ng hapon, pinaliguan pa ng kanyang asawang si Casencia Montero, 57 taong gulang, ang apong si Gab. Magsusuklay mo na apo ko, ha? Oh, guwapo-guwapong bango-bango, ha? Sige po, alis na po. Gab, sandali. Gab. Ano ka ba naman? Hindi mo lang nakasarado itong shirt. Ano ka ba? Alam mo, baka sabihin nila sa labas hindi ka naalagaan ng lola mo. Pinaliguan uli siya. Binihisan ko pa siya ng polo. Ayun, so, sinutan ko siya ng short. Tapos lumabas na siya. Bandang alas 4 ng hapon ng parehong araw, ipinahanap na ni Mang Jerry kay Aling Casencia si Gab. Man, si Gab, nakauwi na ba? Wala ba doon sa labas? Wala, hindi ko nakita. Magdidilim na eh. Baka nandun pa kala Francis yun. Baka pwede, sunduin mo na kaya. Teka ha, saglit, puntahan ko muna. Ay, naku, yung batang to talaga, oo. Maya-maya, sinabihan ko yung lola niya na sunduin na kasi malapit nang magdilim. Pinuntahan ni Aling Casencia ang bahay ng kapatid ni Mang Jerry na si Victoria Sukgang. Gab! Gab! Gab, uwi na tayo! Gab! 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 Wala daw doon, pero nandun yung sinelas ng bata. Siguro, ang isip lang namin, siguro nakalabas na. Siyempre bata, baka hindi na sinuot, kinaligtaan yung sinelas niya. Naglaro. Bandang alas 5 ng hapon ng parehong araw, Gab! muling ipinahanap ni Mang Jerry ang apo sa asawa. Wala na rin daw yung sinelas. Tumatawag siya, wala naman sumasagot doon sa loob ng bahay. Nang lumalim na ang gabi, nakaramdam na ng pagkabahala si Mang Jerry sa pagkawala ng apo. Hindi ko makita si Gab. Nilibot ko na lahat yung buong compound. Wala talaga. Anong hindi mo makita? Eh, nandun na siya kala Francis ah. Wala doon, walang tao doon. Diyos ko, baka kung ano na nangyari doon. Nagkakaroon na lang ng pangamba. Hindi usual yung uuwi yung bata. Kabisado niya to eh. At ganun, edad niya kaya nga, napaka-smarte ng bata na yun. Tatanong na rin sa mga barangay kung ano. Nagpasya sila na idulog na sa tanggapan ng barangay ang pagkawala ni Gab. So nag-post na sila na kung nakita nila dyan, pakihatid na lang dito. Or kung hindi, daling sa barangay.
Tapos sinabihan ko na sila, mag-blatter na sila sa barangay. Sir, kailan pa siya nawawala? Kani-kanina lang po eh. Siguro, pwede i-report na natin sa polis to. Na apo ko nawawala. Sir, kailangan natin maghintay ng 24 oras bago makonsider na nawawala ang apo nyo. 24 hours. Pero sir, 4 na taong gulang lang yung apo ko eh. Baka kung ano na mangyari doon sa 24 hours na yan. Hindi kami galaw dahil nga hindi pa raw naditiklang missing person. Kaya man pa namin yung 24 oras para deklara. Kinabukasan, 27 ng Mayo, naisipan ni Mang Jerry na magpakalat na ng mga larawan ni Gab sa kanilang lugar. Palaro mo na isa. Teka lang, mabilis pa rin ta. Yan talaga tupagin mo yung paglalaro mo? Nawawala pamangkin mo, oh. Yan. Tigilan mo yan. Samahan mo ako. Ipapaskil natin to sa barangay natin. Teka lang, mamamatay na yung kalapag. Tumayo ka dyan! Samahan mo ako. Tigilan mo yan. Tayo! Nagpa-print na kami ng poster na may mukha niya nawawala. Yung kapatid ng babae. Sila pa nga po yung nag-print kasi may printer sila. Yung postering, tuloy-tuloy yun. Noong araw na yun, naisipan na rin nilang maghanap ng closed-circuit television o CCTV camera sa kanilang lugar na maaaring nakapagdokumento sa pinuntahan ni Gab. Teka, meron ba kayong CCTV nung sa kalye natin dito? Pwede naman, sandali lang. Ito, sir. Sabado, nag-ikot ako kung hanggang saan na pwedeng makaano ng CCTV. Nasaan yung mga kapitbahay natin na mayroong CCTV doon sa paligid ng bloke na to. Na pwede nating makita kung saan yung bata at saan pumunta. Hanggang sa isang kuha ng CCTV ang nakuha ni Mang Jerry, ilang bloke lang ang layo mula sa kanilang bahay. Ano ang matutuklasan nilang nakunan ng CCTV? Sino ang huling tao na nakasama ni Gab? Sir, kailangan natin maghintay ng 24 oras bago makonsider na nawawala ang apo nyo. Meron ba kayong CCTV nung sa kalye natin dito? Pwede naman, sandali lang. Ito, sir. Sa kopya ng CCTV na napasa kamay ni Mang Jerry Montero, nakuha bandang alas 3 ng hapon noong 26 ng Mayo, isang bata ang makikitang naglalakad at pumasok sa isang eskinita. Kumpirmadong siya ang nawawala nilang apo na si Gab. Segundo lang ang lumipas. Isang lalaking nakakulay violet na t-shirt at itim na jogging pants ang makikitang sinundan ni Gab papasok sa eskinita. Sino ang lalaking ito? At ano ang sumunod na nangyari sa bata? So, pumasok na rin ito sa Espinita. Kasi baka tumagos sa likod, doon nawala. Di parang naligaw na kami. Makalipas ang ilang minuto, ayon kay Mang Jerry, ipinaalam sa kanila ang kalulos-lulos na sinapit ni Gab. Victoria! Asan yung anak ko? Ha? Anong saglit lang? Asan yung anak ko? Kuya Jerry, saglit lang! Kita na raw. Nasa loob na. Washing machine. Patay na. Yung salita niya na meron ng hinagpis na hindi mo maintindihan, yung damdamin niya na nakakahabag. Kinumpirma ni Mang Jerry na ang kanilang apong si Gab ang batang isinilid sa washing machine.
Gab, anak ko. Gab. At sinalubong nga ako ng kapatid ko. Isang araw sa loob ng washing machine, yung bata. Ano nangyari? Nahulog daw sa hagdanan. Bunso si Gab sa 3 magkakapatid. Hiwalay sa asawa ang nanay niya, kaya katulong sa pagpapalaki sa kanya sina Lolo Jerry. Kilalang aktibo at bibong bata si Gab sa kanilang lugar. Batang aktibo. Ako may kulit, malambing. Madali siyang makakuha ng atensyon sa mga tao. Kasi yung ngiti niya talagang kahit galit ka na, pag ngumiti siya, mapapawi yung galit mo sa kanya. Kaya ganun na lamang ang pagtataka nila sa brutal na sinapit ng apong si Gab. Sa panaginip ko yata, hindi sumagi yun. Karong maldumal. Makamatayan na ginawa sa kanya. Ayon sa hepe ng Las Piñas City Police, bandang alas 7 ng umaga, noong 28 ng Mayo, nakatanggap sila ng report tungkol sa natagpuang bangkay ng bata. Tumawag po ang substation personnel sa amin dito kasi kailangan nila ng investigator. Sabi lang, sir, padala kayo dito ng mga investigators kasi time found dead body. Immediately, na-dispatch na yung mga tao namin doon. Agad nagtungo ang mga pulis sa itinurong pinangyarihan ng krimen. Pagpunta nila, syempre maraming tao. Pagpasok pa lang nila, mabaho na. Nang akyatin ng mga pulis ang kwarto na nasa ikalawang palapag ng bahay, tumambad sa kanila ang naaagnas na katawan ng biktima. Nakita nila yung wala ng buhay na bata, halos sleeping position sa loob ng washing machine, bloated na medyo naagnas na, nasa state of decomposition na. Medyo hindi maganda yung amoy dahil talagang matagal na. Ayon sa mga pulis, nang kausapin nila ang may-ari ng bahay na si Victoria, isinuko raw niya ang kanyang pinatilyong anak na si Francis, 15 taong gulang. Gab! Ano nga ba ang tunay na sinapit ni Gab?